guys! Welcome back on my YouTube channel! So, Happy New Year to everyone! January 1 here in Canada. At dahil madaming nagtatanong kung paano ka nakapunta dito sa Canada, ano yung proseso, gaano katagal, i-share ko siya ngayon dito sa ating video. Under kami ng family class, spousal sponsorship, kasi si husband nandito na siya, naturalized Canadian citizen na siya. And then we got married February of 2022. And then nag-apply kami, nag-send kami ng application April of 2023. And then after 5 months and 6 days, visa on hand na kami. Second is yung legality. Kasi kailangan married kayo. Kasi kukuha kayo ng marriage certificate and advisory on marriage. Both siya from the PSA. Actually, nung una, akala ko yung AOM, advisory on marriage, is parehas lang siya sa marriage certificate. Pero magkaiba pala yun. And yung marriage certificate, makukuha lang siya parang months after the wedding. 6 months ko yata siya bago nakuha, no, sa PSA. And then, pwede kayo mag-request online lang. Okay, so pwede kong ilagay yung link below kung saan pwede kayo mag-request ng marriage certificate and advisory on marriage. So ako na lang yung nag-asikaso nun, ako na lang yung nag-request nun kasi nga bumalik na siya sa Canada after the wedding. Then third is go to the website. No, ilalagay ko yung link below kung saan nyo ipapasa yung inyong application form. So dito, you have an option to do it yourself, DIY, or to get a representative. So kami, nag-decide kami na kami na lang mismo yung gagawa. No, hindi kami kumuha ng representative kasi number 1, syempre, pag kumuha ka ng representative, magbabayad ka, diba? And number 2, mas gusto ko talaga na hands-on kami dun sa buong process. So, gusto ko, alam ko yung mga isasubmit namin. Gusto ko na run through ko kung ano yung mga fill upan namin. Ganyan. So, actually, okay siya, okay naman mag-DIY kasi nandun lahat sa website. Lahat ng forms andun, yung guidelines nandun, kailangan mo lang maging mabusisi at saka matyaga. No, yun yung kailangan. Kasi before kami nag-submit ng application, talagang binasa ko muna yung lahat. Actually, pinrint ko pa yon yung guidelines, paano mag-fill up para kapag talagang nag-fill up na ako ng lahat ng forms, naka-ready na lahat ng requirements namin. So, ano-ano nga ba yung mga requirements na kailangan nyo? So, ito nga pala yung ilan lang sa mga requirements na kinailangan namin at sinubmit namin. So, syempre, number 1 is the valid passport. Kailangan natin yan. And then, number 2 is picture. So, yung picture, dun sa website, nandun yung specifications. No, ipapakita nyo yon dun sa kung saan man kayo magpapapicture. Actually, nung nandito na ako sa Canada, naka-receive ako ng letter na kailangan kong mag-provide ng another photo. Kasi nga, nag-lapse na. More than 6 months na yung pagkuha ng picture na sinubmit ko. Kasi, di ba nagpasa ako April, kinuha yung picture na yun February. And then 5 months pa, 5 months and 6 days, di ba, after ma-grant or ma-approve yung application namin. So, syempre, dumating dito, na-receive nila dito, lapse na yung 6 months. So, nagpa-picture na lang ako dito and then, sinubmit ulit by mail and then, ayun, na-receive ko naman na agad yung aking PR card. Okay, ano pa? Marriage certificate, yung advisory on marriage, both siya from PSA, tapos, birth certificate, NBI. Okay? So, yun. And then, proof of relationship nyo. So, syempre, andyan yung mga pictures nyo, yung screenshot ng conversation na itatranslate pa kung hindi naka-English, di ba? Ganon. Tapos, yung mga letters, yung gifts,
Ayan, talagang kinompile ko lahat ng proof of conversation. Dapat variety, hindi lang puro picture, hindi lang puro letters, and even yung pag-post nyo sa social media, yung mga comment doon, in-screenshot ko yon, sinama ko yon. Kasi kailangan nilang makita na talagang in a relationship kayo. And alam ng public, alam ng mga tao na may relasyon kayong dalawa. Ayan. So, even dun sa orientation, dun sa CFO, hiningan din sa akin yun eh. So, buti na lang merong mga nakasave sa phone. So, ready nyo rin yun guys pag nag-orientation kayo kasi tinitingnan din talaga nila kung talagang may relasyon kayong dalawa. Especially kung foreigner yung husband mo or yung wife mo, titignan nila yung mga proof of relationship nyong dalawa. And guys, you have to take note na dalawa kayo ditong applicant, no? Si sponsor yung nasa Canada and yung principal applicant yung nasa Pilipinas. So magkaiba kayo ng requirements, magkaiba kayo ng forms, pero may mga forms din na pareho nyong fill upan. Actually, nung nag-upload ako ng mga requirements, nakaspecify siya kung kanino, kung sa akin ba or sa husband ko. No, para syempre pag ni-review yan, pag chinek yan, is alam nila kung kanino tong forms na to. So, mas madali. No? Kailangan din minsan maging OC tayo dito sa pag-submit ng mga forms. 'Di ba? So, meron naman doon checklist sa website. Kailangan nyo lang talaga siyang sundin. So, kung ano yung hinihingi, yun ang isasubmit nyo. Pero, dapat kumpleto. Okay? And then, kapag tapos nyo na fill up ang lahat, tapos nyo nang na-i-upload lahat ng requirements, make sure na ulitin nyo i-check kung nasubmit nyo ba lahat, kung na-fill upan nyo ba lahat, especially the signature. No, meron akong nababasa na yung iba bumabalik because walang signature. And yung signature guys, magkaiba yun kasi merong forms na yung signature is itatype nyo lang yung name nyo. Meron namang ibang forms na talagang yung kung ano yung signature nyo, yun yung ilalagay nyo dun sa forms. So, i-check nyo yan. Ako, bago ko pinindot yung submit, talagang 3 times or more than pa, inano ko ulit. Talagang binusisi ko kung na-fill upan ba lahat, kung tama yung mga detalye, kung na-submit ko lahat ng forms, no, bago ko pindutin yung submit. And actually, pag napindot nyo yung submit, yun na, diba? Mag-iintay ka na lang ng paggulong nung inyong application. And pag submit na yun, naiyak talaga ako doon. Naiyak talaga ako nung pinindot ko yung submit. As in, nakakaiyak siya. Diba? Kasi syempre, eto na yung time na, ayun na. Diba? Napasa nyo na, iintayin nyo na lang kung anong mangyayari. Diba? Dun sa inyong application. So, another tip pala guys, mag-join kayo ng mga Facebook groups na merong katulad din yung pathway. So, ako, meron lang akong isang Facebook group na sinalihan, yung Canada Spousal Sponsorship. Sobrang laking tulong nun, especially kung mag-i-start na talaga kayong mag-fill up ng forms. Kasi if you have any question, nandun lahat. Pwede nyo i-search doon sa group na yon, and then lalabas doon lahat ng posts about your questions, no? Hindi mo na kailangan mag-post. Ano ka lang doon, mag-search ka lang dun sa Facebook groups. And then, after nyo makapag-submit ng application, magkakaroon naman kayo ng group chat. For example, lahat ng nakapag-submit na ngayon January, magkakaroon kayo ng group chat. So, doon, di ba, sabay-sabay kayong nagmo-monitor, sabay-sabay kayong nag-aantay kung nasa na ba yung application nyo, kung ano na yung nagiging progress ng application nyo. And on this part, guys, you just have to trust the process. No? Trust the process. You have to stay positive, and of course, a lot of prayers. And make sure na tama yung email address na inilagay nyo dun sa forms. Diba? Kasi doon isasend lahat ng progress sa application nyo. And pipili naman kayo, ilalagay nyo doon kung ano yung prefer na email address nyo. So kami, we prefer na yung kay husband na email address yung gamitin namin.
And ito na nga yung timeline namin. Una naming na-receive is yung AOR or yung acknowledgement na na-receive na nila yung application nyo. So, na-receive namin yon 2 months after namin na-submit yung application. That is July 1. Actually, gabi nun sa Philippines. Tapos, syempre, umaga dito sa Canada. And sinend sa akin ng asawa ko yung letter from the IRCC. Actually, nasa meeting pa ako noon. Nasa Zoom meeting ako noon. Nung na-receive ko yun na meron na ganon. Naiyak ako. Naiyak talaga ako nung nakita ko yun. Totoo ba? And na ito na finally. Kasi it's a good sign na start na i-review yung inyong application. Second na natanggap namin is the biometric request. So, 5 days after namin ma-receive yung AOR, nakatanggap naman kami ng biometric request. Kinuha na lang ako ng fingerprints, parang nag-profiling lang sa VFS Global Makati and mabilis lang siya. And third na na-receive namin is yung sponsor's approval letter. Diba sabi ko kanina, magkaiba kayo ng application. May principal applicant, merong sponsor. Kasi ako, as a principal applicant, syempre chinek din yung eligibility ko, may background check, kung pwede ba ako makapunta sa Canada. And then siya naman is chinek din yung kanyang capability, kung eligible ba siya na makapag-sponsor. So yun, dumating na yung sponsor's approval a day after ko mag-biometrics. Then, fourth na natanggap namin is yung medical request. So, 1 week after namin ma-receive yung sponsor approval, dumating naman yung medical request. And then, meron kang ipiprint doon na dadalhin mo kung saang facility ka magpapamedical. So, hindi po pwede kung saang facility magpamedical. Meron silang list of accredited facility kung saan ka pwede magpamedical. And ako, pinili ko yung NHS Makati. Nakita ko lang din siya dun sa Facebook group na sinabi ko sa inyo kanina. Kaya, ang ganda na mag-join kayo sa mga Facebook group na katulad ninyo ng Pathway. Ayun, so, ang binayaran ko is parang around 14,000 pesos sa medical. And yung result nun, hindi on the day. Parang 2 weeks after pa lumabas yung result. And through email, no, lalabas yung resulta po ng inyong medical. Ayan. So, next na na-receive namin is yung pre-arrival letter. So, dito nakalagay yung mga bagay na pwede mo nang gawin, 'di ba, para makapaghanda ka ng new life mo in Canada. And meron din dong mga link na pwede mong attendan. Like ako, umattend ako nung Planning for Canada. Mas-search nyo yan. It's free, funded by the Government of Canada. And maganda rin siya, guys. Attenan nyo siya kasi nakatulong siya na tumaas yung confidence mo na mas maging handa, mas maging confident ka sa bagong life mo, no, dito sa Canada. Kasi syempre yung pagpunta sa ibang bansa or pagtira sa isang bansa, 'di ba? Hindi naman siya ganun kadali 'di ba? You have to be prepared. Syempre financially, physically, mentally, emotionally, spiritually, buong aspect ng pagkatao mo kailangan handa Pero I guess hindi ka magiging handa. Based on my experience lang parang hindi ka magiging handa pero mas tataas yung confidence mo. Mas matataas yung confidence mo na mas madadagdagan yung kumpiyansa mo sa sarili mo, yung mas magiging buo yung loob mo na eto na, no, kailangan mo nang i-embrace yung bagong life mo. And then, after naman ng 1 buwan, September 26 yun, dumating naman ang aking ECOPR. Diba? And then, kinabukasan, September 27, dumating naman ang passport request. So, gabi yun. Siyempre, gabi ko na-receive. And then, kinabukasan, pumunta agad ako sa VFS Makati para dalhin yung aking passport.
And then, ito na nga, after 5 working days, available na ang aking passport for pick up. And then, nag-book na agad ako ng seminar na yung GCP, counterpart siya ng PIDOS. Kasi yung PIDOS for non-foreigner husband or spouse. And then, yung GCP naman is kapag foreign national yung husband mo. So, si husband, naturalized Canadian citizen siya, kaya GCP yung pinakuha sa akin. Ayan. And then, after nun, diba, after nang makapag-schedule na ako ng seminar, nag-book na din si husband ng ticket pa Canada. Then, November 11, nag-land ako dito sa Canada as permanent resident. So, ayun lang guys. If you have any question, comment down below. Don't forget to like and subscribe.